Di ba sa atin may mga taong grasa ang tawag? Walang bahay, nauulan na, naaarawan, nangahalungkat ng kanang basurahan, nabubuhay, hindi nagkakasakit. Yung mayaman, ang linis-linis ng bahay, hinugasan yung mga hinugasan ng pagkain, hinugasan, sinabon pa yung mga plato, tapos kumain mamayang konti na amoeba, patay. May pera yun. Ha? May pera yun. May pandisinfect pa sa kinainan niya, pero nagka-amoeba pa siya. Eh, yung taong nagkahalungkat na basurahan, nakatakot-takot ang dumi ron, may mga dumura pa ron, kinakain dyan, nakita ko sa China, pumunta ako sa Shanghai. Merong babae, may pasuso yung bata, sumususo yung bata, naghahalungkat siya sa basura, diretso kinakain niya. Pero nabubuhay. So, tama ang sabi ni Kristo, the life of a man does not depend on the wealth that he possesses. Your life depends on God. Ito nyo nga, bibigyan ko halimbawa mga kapatid. Meron akong kilala, mayaman, may pagawaan ng sapatos. Sikat na sikat yung sapatos. Ang tibay-tibay ng sapatos niya. Sikat siya. Pero, nagkasakit siya ng diabetes. Naputol ang paa niya. Magagamit niya yung sapatos? Ikaw, mahirap ka, wala kang sapatos. May paa ka, alin ang gusto mo? May pera, wala kang paa. Wala kang sapatos, na may paa ka, alin ang gusto mo? Ay ako, mas gusto ko na yung may paa ko na wala akong sapatos. Kaysa naman, meron naman akong pagawaan ng sapatos, di ko naman maisuot dahil putol na ang paa ko sa diabetes. Ano ibig ko sabihin? Parang ganito, mahirap ka, hindi ka nga makabili ng ice cream eh. Pero may nag-birthday niya, nakita mo, ako makipunta ka kahit di ka inaanyayahan, eh maraming ice cream. Ha? Maraming ice cream, nilantakan mo 1 galon. Ang sarap, o di ba? Nakachempo ka, 1 galon na nayari mong ice cream. O, di ba mas maganda yon? Mas maganda yon. Alam niyo kung bakit? Eh may pabrika ka ng ice cream, may diabetes ka naman, hindi mo naman makain yung ice cream mo. Tama o hindi? Mabuti na yung mahirap ka, na wala kang makaing ice cream, pero pagka nagka-tsempo ka, minsan-minsan lang ito, George. Di kain ka na lang kain ng ice cream. Di ba mas maganda yon? Alam nyo, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ang kasaganaan sa buhay, hindi yan ang batayan ng buhay. Sabi niya, magmasid kayo. Ang buhay ng tao hindi dahil sa kasaganaan ng tinatangkilik niya. Huwag kayong maging sakim. Mag-ingat kayo sa kasakiman dahil hindi naman batayan na because you have money you will live long. It is not the assurance of life that because you have money you will live. There are those who wanted to live longer than any other people because they have money, they have all the wealth to spend. But when he got sick, cancer of the pancreas, he spent practically everything that is possible to spend, but he died. In spite of all the wealth and money and power that he had, he died because it is appointed unto man once to die, and after that the judgment. It does not depend on the wealth that you have accumulated. It does not depend on how much money you have in the bank. It depends on the will of God. So, the most important thing to have in life is God, more than riches, power, and everything that is earthly. And dapat nyo makita. So, my answer is, why? Why are there those who are poor, those who are not very rich? There are those who are very rich, very, 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 very rich. There are those, the richest, they call them the richest man on earth. Why? Because God is trying to balance everything. There is a balance. That is God's balance and justice. Let me tell you something. I am an entrepreneur. I am a capitalist. I have the money. I tell you, I will establish a factory and you will be my janitor. Then you apply for a janitor, then you are my janitor. You are going to clean the toilet, clean the comfort room, clean everything because you are the janitor. Are you going to clean? Are you going to follow my orders? Yes, because I'm going to pay you. But if you are rich
as I am rich. You're a billionaire, I am a billionaire. I will tell you clean. You will tell me, clean it yourself. I'm also a billionaire. See? There will be no balance. May balance ba? Sino magtatrabaho kung lahat mayaman? Ha? Eh, milyonaryo ka, milyonaryo ako. Ba't mo papakalkal sa akin yung CR mo? Ba't ako magkakalkal? Eh, mayaman ka, mayaman din ako. Eh, bakit? Mahirap kasi kung wala akong pera. O, di may balance. Parang ganito yun eh. May nagtanong sa akin, Brother, ba't naman ang Diyos akala ko ba pag-ibig? Ba't hindi tayo pantay-pantay? Abay, pagka pantay-pantay, hindi siya pag-ibig. Bakit? Ay, tanong nyo. Pantay-pantay tayo lahat. Pantay-pantay tayo ng taas. 5'7" lahat tayo, kasing taas ko. Pantay-pantay tayo ng ilong. Pantay-pantay tayo ng bibig. Pantay-pantay lahat. Ha? Lahat pantay-pantay. Ano ang labas? Magkakamukha tayo. Hindi ba gano'n? Ha? Pag natulog ka, nagising ka uli, niyakap mo na, akala mo asawa mo. Bakit? Eh, kamukha rin ng asawa ni Teban yung asawa mo. Pantay-pantay lahat eh. Magulo mundo nun. May nagnakaw, hinabol ng pulis. Yun ay kalagnakaw, eh nakalingat yung pulis. Yung isa naman eh, kasi pareho ng antura eh. Di ba? Pareho lalabas eh. Merong isang tao, sabi niya, nandun siya sa ilalim ng puno ng duhat. Papahangin siya, nakita niya yung puno ng kalabasa doon. Ang lalaki ng bunga ng kalabasa, kapalanggana. Doon, kalabasa. Sabi niya, naisip niya, ba't yung kalabasa? Ang liit-liit lang ng puno, ang laki-laki ng bunga. Ito naman yung duhat. Ang laki-laki ng puno, liliit naman ng bunga. Nag-iisip siya. Para bang nag-iisip siya, ba't ganun? Ang nangyari, humangin. Naku, nabagsak yung isang kumpul na duhat. Tumama sa ulo niya, kumpul na duhat. Sabi niya, Diyos ko, patawarin mo po ako. Bakit niya? Ba't niya sinabi, tama pala ang Diyos? Kasi kung nagkataon yung kalabasang kumpul-kumpul ang andot yung bumaksak sa ulo niya, patay siya. Di ba? Ano, naintindihan niyo na mga kapatid? O, naintindihan niyo? Huwag nating sisisihin ng Diyos. Huwag nating questionin ng Diyos. Let us not question God. Let us study the wisdom behind each creation. Why? There is a reason. Why are my eyes here? Because if they were there, it will be awkward. See? Why is your anus there? Why is it not placed here? It is very awkward if your anus will be here. So, the best place for your anus is there really. It is covered there. It will not harm you. See? Huh? Your eyes are there because this is the best place that the eyes should be. What God have made is the best. We have no business questioning Him. We must not question Him. So, you are rich, good for you because you are rich. But pay me. I will work for you. The reason why I'm working for you because I do not have the money. So we will live in harmony with each other, rich and poor. But something must be understood. There will come a time when everything will be perfectly equal, and that is in the kingdom of God in heaven.